Yan, gusto ko lang isingit yung discipline and commitment pagdating naman sa mga young people. Kasi yung pagiging walang disiplina sa trabaho at walang commitment, walang excellence sa trabaho, hindi yan nagsimula nung matanda ka. Nagsimula yan nung bata ka pa. Okay? Mahirap baguhin yung matanda na, sabi ko nga nung nakaraan, yung kawayan na matigas na, hirap baluktutin, mawawasak yan. Pero yung mga bata pa na kawayan, pwede mong i-bend. So, share ko lang ito. 5 to 10 years old, nag-aaral na yung mga anak. Ang magulang ang lahat ng gumagawa nito. Gigisingin ka ng nanay, tatay mo sa umaga, paliliguan ka, hindi ko alam hanggang 10 ginagawa yan. Lulutuan ka ng baon, ihahatid ka sa school, pag-uwi ng mga magulang mo, magtatrabaho sa bahay, at kung may pasok yan, may negosyo yan, magtatrabaho naman para kumita ng pera. Tama, mali? Tama. Pagdating na 11 years old na anak nyo, hanggang 17, ang gigising sa sarili niya, sila, you must do this, mga young people. Hindi ka na dapat ginigising ng nanay mo at tatay mo. Oh, papasok ka na. Gumising ka na. Alas 4 na, alas 5 na. Una, pag ginising kayo ng ganon, sigurado may mga kasunod pa yung magmamachine ka na yung nanay mo. At di mo magugustuhan yan. It's better na ganyang edad mo, 11, matuto kang gumising mag-isa. At para kang magising, dahil hindi ka nasanay from 5 to 10, mag-alarm clock ka. Pag ito hindi mo natutunan yung disiplinang gumising, una, bagsak ka sa klase kasi late ka lagi. Okay? Pag hindi mo natutunan yung disiplinang gumising mag-isa at mag-alarm kung hindi mo kayang gumising ng tamang oras, kawawa ka pagtanda mo. Yung tinuro ko nung nakaraan na walang disiplina sa trabaho, matatangay mo yan pagtanda mo. Kaya during 11 to 17 years old, you must learn to discipline yourself. Gumising ka mag-isa mo. Eh paano kung hindi gumising? Siyempre, yung mga magulang nag-aalala, baka bumagsak sa klase yan, may exam pa naman ngayon. Mapipilitang gisingin talaga. Pero sabihin ko sa inyo mga kabataan, pag tumanda kayo, na ginigising pa rin kayo, kawawa kayo pagtanda nyo. You learn the discipline na gumising kayo mag-isa. Pangalawa, 11 ka na, pinapaliguan ka pa. Diyos ko naman, tinutod-brasan ka pa, anak, toothbrush. Eh, puyat din yung nanay mo, ginamit yung toothbrush, yung sapatos, di ba? Kaya tayo dyan. Of course naman, 11 years old, naliligo ka na ng sarili mo, or dahil hindi ka piniliguan, pumasok ka na lang na walang ligo-ligo. Yucks! Then, you go to school, hindi ka na hinahatid. O kung hinahatid man, lalo sa mga babae, kung malayo yung school. Pero kung lalaki ka, dyan lang naman, kami nilalakad namin dati sa project po. Lakad lang talaga. And then, pag uwi mo sa bahay, dapat nagtatrabaho ka na sa bahay. Trabahong bahay. Galing na ako sa eskwela, ang dami nakaka-stress yung subject ko. Huwag kang mag-alala, pag nag-jowa ka, nakaka-stress lalo. Pag nag-asawa ka, nakaka-stress lalo. Pag may anak ka, sobrang stress. Kaya yung pagtatrabaho sa bahay, masanay ka sa stress. Sabi po nga ako. Pasok sa kwarto, akala mo gumagawa ng assignment. Ito ay dapat matutunan ng mga young people na matutupang mag-aral at the same time tumutulong sa bahay, magtrabaho. Pag di nyo ito natutunan sa edad na to, yung discipline and commitment, pag-asawa nyo, bigo kayo. Lalo yung mga lalaki.